Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome to another episode of our special greeting at special message para po sa inyong lahat. Kung ngayon lang po kayo, nagtataka ho kayo at ako po yung mag-isa, usually ginagawa ho namin ito sapagkat sobrang dami na po ng mga nais naming i-greet. Yung mga nagpadala po ng mga shoutout sa aming pong Facebook page, dyan po sa aming pong YouTube channel. Kami po yung nagpapasalamat at kahit na gaano kayo karami, masaya kaming babatiin po kayo dahil ang una at huli na aming aim sa aming programa ay magkakilala po tayong lahat. So lalabas na po yung inyong mga pangalan, pagpasensyahan nyo na ho. At sa sobrang dami, ito na po ang naisipan namin para mabati po namin kayong lahat. Although hindi po lahat kompleto, magkakaroon pa po tayo ng mga ibang greetings pa sa mga susunod na mga episodes po. Doon po sa mga nagtataka, kasi tinatanong ako kung bakit daw sa show, sa regular programming po namin ay yung greetings iba, parang special daw sila. Hindi po, kaya lang sila naging, hindi naman special, kaya lang po naging ganun yung grinigreet namin mismo sa show sapagkat meron silang mga litrato. Pagka ho, nagpadala kayo ng mga litrato, sa show ho namin kayo ipapakita. Ayan, para talagang lubos na magkakilanlanan tayo. Makikita ninyo, yung pala yung kapitan sa Negros Occidental, yung pala yung kagawad sa Quezon. Kaya nga po, maganda po na nagpapadala rin ho kayo ng litrato. Kahit na PBN Council o kaya kahit na hindi kayo elected, kahit na secretary kayo, treasurer, tanod, BNS, yung grupo po ninyo, Peace and Order Department, mga tanod, padala lang ho kayo ng mga litrato. At babatiin namin kayo. Kasi ito ho yung platform ninyo. Ito sa barangay tayo ay para sa inyong lahat. Oops, nakalimutan ko, sa barangay tayo. Baka mapagalitan tayo ng ating mga producers. Anyway, bukod sa aming pasasalamat sa inyong mga special shoutouts, nais po namin sabihin sa inyo na lumalawak at lumalaki ang ating mga subscribers sa YouTube. So please like, share, and subscribe pa rin sa aming YouTube channel. Although mapapanood nyo po kami sa GSAT Channel 1, Sky Cables, Destiny, kung ano-ano pa pong other platforms ng cable network satellites. Mapapanood po ang GNN One Media News Network. Isa po kami sa mga programa ang Sa Barangay Tayo. So in behalf of Kapitan Dondon Francisco, SK May Salazar at Kagawad Marie Formentera Ferrer, welcome po to another episode of, ulitin ko na naman, Sa Barangay Tayo. Anyway, ang special message po natin ngayon, alam naman natin na last week na po ng bago mag-recess ang Senado at saka ang Kongreso. So last week na po nila. Last we heard tungkol doon sa 6-year term setting was last week or 2 weeks, maybe more than a week ago, na in-schedule, kinalendar na for second reading. Sponsorship speech na po ni Senadora Amy Marcos, ang House Bill 2926 or setting of terms para sa mga barangay officials, 6 years. Last we heard sa House, ganun din po, mag-sponsorship speech na. Pero biglang tila yata nawala na. Ayokong, because everything is a matter of conjecture, ayaw namin mag-guess kung ano po nangyari. Discretion po ng Congress tsaka Senate ang ginagawa po nilang order of business for the day. Pero wala na hong nangyari after that. Yung sponsorship speech, pagkatapos ho, i-sponsor ng author, yung bill na kanyang ini-sponsor or siya nagsulat, inihahain sa Kamara, ay tatanungin na siya, magkakaroon na ng period of interpellation. Wala ho nangyaring ganon.
So, ngayon, sa Tuesday, malamang-lamang one day delayed kami or kasi live taping po to. And tomorrow kami magse-session ni Kagawad Marie tsaka ni Kap Dondon Dine sa show na are. So, 27 Friday, ilang araw na lang po. So, I really think as a former legislator, government official na rin, at yung natutunan po natin the last few weeks regarding first reading, second reading, third reading, mga kagawad, makikita ninyo na it's almost impossible para magampanan ng duties nila. Especially na ngayon ay tinatapos nila ang budget hearings. Pumunta lang po kayo sa Senate of the Philippines Facebook page at makikita nyo ho doon live ang mga pinaggagawa po ng ating mga senador. Public hearing, plenary debates, sponsorship, ito na nga, pirmahan ng mga budget deliberation. So, hindi pa tapos lahat. Ang dami ho kasing ahensya ng gobyerno na sila ho ang nagbibigay ng budget. Ganon din ho sa House. Mas lalo hong wala na ho kaming naririnig. So, ano ang bottom line? Hindi ko lang alam kung magkakaroon ng mirakulo sa Friday kung papasaya. Kasi kung sinabing in-announce siya na pasado, hindi ko masabi kung paano nangyari yon. Of course, pero hindi naman tayo mag-iisip ng masama. Alam naman natin na ang ating Senado at ating Kamara ay sumusunod sa legislative process. So kung susundin talaga natin, nasa second reading pa lang, nakabinbin sa second reading, hindi ko pa nga naririnig yung sponsorship speeches. Kasi naabangan ko po yun dahil yun ang importante kung anong sasabihin kung bakit kailangan nyo ng 6 years. So, hindi na ho natuloy dahil siguro sa budget hearings and then Alice Go, mga Blue Ribbon Committee investigations, Quadcom investigation sa House, ayan na nga ho, natabunan na. So, natabunan nga ba? Dahil palagay ko lahat kayo mag-agree sa akin na at this point in time, hindi na ho talaga maipapasa. Gagaya ng ipinangako ni Senadora Amy Marcos na before mag-filing ng COC ay maipapasa nila ang batas. Marami nagtatanong, pipirmahan ba ng presidente? Alam nyo, sa legislative process, hindi pa natin napapag-usapan in length sa ating show. Pero sa legislative process, especially sa Senate at sa Congress, pagka naipasa po nila yan, if the President doesn't sign the bill, it automatically becomes a law 30 days after pag walang ginawa ang Malacanang. Ganon din ho naman sa ordinansa ninyo, local or barangay or provincial ordinance. Pag walang ginawa ang nasa taas at hindi na pirmahan, even if the President vetoes the bill, mau-override siya ng 2/3 vote ng House. Magbobotahan ulit ang House para maging batas yun. Yun ang napaka-powerful na tool ng ating Kongreso at saka Senado. So, we will leave the President out of this discussion. Ang sa atin lang matatapos ba ng Friday, which I'm going to tell you right now, para sa akin, sa aking eksperyensya at sa akin nakikita, at dati rin pong nagtrabaho sa Senado, talagang malabong-malabo na po na mangyari. So, alam nyo, sinabi rin ho nung ating bisita ni Congressman Brian Yamsuan na baka daw balikan na lang. Talagang sa House, hindi na raw naandar. Ang sabi niya, na kung napanood nyo po, at babalikan na lang daw by November. Pag-file sa October. So, I don't know, no? Kasi matagal-tagal ang recess ng House and by November, December, sagsaga na ng kampanya yan, bigayan na ng ice, bigayan ng tupad, bigayan ng mga groceries, mga congressman, umuwi na ng kanilang mga probinsya, mga senador nag-iikot, mga mayor, busy, meetings dito, paano tayo mananalo doon, ganun. Halos kasagsagan pa yan ng kampanya, pero na-organize na nila ang kanilang mga teams. So, masyado na politika by that time. And do you think na dahil hindi napasa habang may time ngayon, would you think na sa ilang linggo nilang session, muling pagbalik sa kanilang opisina, mapapasa pa ba yan? If indeed, halimbawa, maipasa yan, kunyari lang at sasabihin nilang Christmas gift
sa mga barangay official. Masyado namang mapolitika na masyado yun. I mean, ito pa lang mapolitika na eh. Sinabi na po natin na hindi naman rason dyan para ma-improve ang Pilipinas o para dahil deserving po ang ating po mga barangay official or dahil masyado maraming ginagawa. Kasi meron nagsabi kasi, sinabi ko po kasi, ano ba yung ginagawa ng mga public officials ng mga barangay para abutin ng 6 years? So meron po nag-comment at tinatanggap ko naman yung comment niya, maayos naman po. At maraming salamat sa comment. Sinabi niya na, Kagawad, Butch, ang sinasabi mo, isang project lang. Airport, of course, hindi yun. Pero maraming iniisip din ang mga kapitan at saka marami silang projects na mga iniisip. Okay, going by that argument, kung maraming iniisip, ay di bigyan na natin ang governor at saka mayor ng 10 years. Dahil mas marami silang iniisip. Mas marami silang project na kahain. So bakit mauunahan pa at mauunggusan pa ng mga kapitan? 6 years. Ang mayor at governor ay 3 years lang. So mas marami silang hawak na tao, mas marami silang hawak ng pondo, mas marami sila dapat ng mga projects. So bigyan natin 10 years. So wala nang katapusan yung ganyang klaseng argument kung sasabihin natin marami tayong iniisip. I don't believe it. But it's a compelling argument. Maraming salamat sa argument na yun. So kapag nangyari yun sa December at inihain na naman sa atin dahil malapit na mag-eleksyon after that, by May 12, ilang buwan na lang after ng December, ay talagang dinadanggil ho talaga na parang candy na hindi naman siguro karespeto na para sa mga barangay officials katulad ninyo. Kasi yun nga ho pinapataas ho natin ang antas ng ating usapan and at the same time, simula nung tayo po nagkakilala at nag-uusap din sa barangay tayo, medyo ngayon nagkakaroon tayo ng magandang imahe na sa ating mga local government counterparts. Medyo pataasin naman natin ang tingin sa atin. At hindi lang sa serbisyo, pero sa pagtrato sa atin, na wag naman idadanggil yung mga ganong candy sa harapan and then pangangakuan and then walang mangyayari and then para kang ghosting, umiibig ka na, bigla kang iniwan and then babalikan ka, eto na ako, national hero na ako at pinasa ko na para sa'yo para ma-in love ka ulit sa akin. Politika po, hindi ho maganda. Kung sasabihin nyo na lang dun sa mga nag-argue ng 6 years na, you know, Kags Butch, ayaw namin ng eleksyon kasi nga magastos. Yan, totoo yan. Ako, dumaan din po ako sa extension. At yung gastos, natural po yan. Pamerienda, ganito, ganyan. Huwag yung vote buying, ibang usapan yun. At, syempre, hindi naman tayo nakakasiguro kung tayo mananalo o hindi. Kaya, masaya pag syempre 6 years ang binigay. Pero, what we are talking about here is the Philippines. Ang, sorry, nauubo ko. Ang Pilipinas. Kasi ang pinaka-compelling argument dito is, di ba ho, pag magpapasa kayo ng ordinansa, mayor, councilor, o kaya kapitan, kagawad, or bukal, magpapasa kayo ng ordinansa, di ba, dapat para sa probinsya ninyo, di ba? Yun ang iniisip nyo sa kabuuan ng probinsya, ng city, or ng barangay. Yun ang iniisip as kagawad. Yan, para sa barangay, lahat. Di ba? Hindi lang ilang tao ang may kinabang. So, sa national, if you are a congressman, and if you are a senator, magpapasa ka ng batas for the people. Para makinabang ang buong bayan. Halimbawa, nagpasa ka ng, ikaw, wala lang ako maisip, no? Pero ikaw nagpasa ng maternity leave for 90 days. Ikaw, may kinabang dyan, maraming tao. Magpapasa ka ng, magbibigay ka ng ganitong klaseng serbisyo o kaya resolution para magpatayo ng bridge na may kinabang 10 million people. Yan, para sa bayan yan. Pero ang pinaka-compelling argument dito, pag nagpasa ba sila ng 6 years para sa mga barangay officials, yan ba pupunta sa serbisyo ng buong bayan? Yan ba para sa buong bayan o para sa iilan barangay officials para magkakonnive sila ng mga nagpasa at manalo yung mga nagpapasa na yun? It's all politics para po sa atin. At matagal ko na po sinasabi niyan. Yun nga lang,
sinakyan po natin ang issue sapagkat yan lagi naman ng, alam mo, binibigyan natin ng importansya ang nangyayari sa Senado at Kamara dahil nga po doon tayo natututo. Kita nyo naman, nakita na natin first reading, second reading, third reading at ito nga, meron na tayong at least nalalaman kung, kung papasabayan o hindi. At alam na rin natin yung nag-file, iba sa nagpasa. Alam na po natin yon. So, pero nag-comment na alam na po namin yan, Kagawad Butch, dahil kahit na kami walang pinag-aralan, alam namin ang galaw sa politika. Nararamdaman din namin yan. Opo, maraming salamat at dito sa barangay tayo. We do not distinguish between doon sa nangyayari sa pangunawa ng nakapag-aral at pangunawa ng hindi nakapag-aral. Ang importante, nagkakaintindihan tayo at alam nyo kung ano yung politika sa hindi, sa totoong serbisyo. So, yun nga, sana ang ipaglaban natin in the coming months would be the Magna Carta. Diyan talaga hindi tayo talaga titigil sapagkat ang Magna Carta, kita nyo naman sinabi ni Congressman Brian Yamsuan, kung maaalala ninyo. Sabi sa amin, SBT, Kagawad Butch, nakita ko na yun sa budget. Kaya. Hindi naman kami magpropose kung hindi kaya ng budget. Sila na mismo nagsabi at sila na mismo mga nag-file ang nagsabi na kaya. Of course, hindi nila kasalanan. Huwag ko kayo magagalit sa mga nag-file sapagkat nag-file lang. Sa Senado, 23 other senators, may ibang utak yung mga yan. Sa Congress, pag nag-file si Congressman Butch, halimbawa, there's another 300 plus congressman, para kampihan o harangin yung panukala. Sorry, at tayo inuubo. Kaya nga po, bottom line sa ating mga pinag-uusapan is tama rin yung sinabi ng aking po mga kasamahan at yung palagi rin po natin sinasabi na election or no election, lagi tayong handa. Kung ikaw ay maraming ginagawa at wala kang sinasakasaan tao, hindi mo kailangan matakot. Mararamdaman ng taong bayan yan. Mananalo at mananalo pa rin. Kaya tayo nga ilang beses sa talo. Pero nung nakaramdam na ako ng panalo at nararamdaman ng mga tao, kalahati na lang yung effort ng kampanya ko, nanalo pa rin, na-shock ako So, nararamdaman ng tao ang serbisyo. Lalo pat nakaupo ka. Advantage naman lagi ang nakaupo. Yan ang usapang politika. Advantage lagi ang nakaupo. Sapagkat naandyan ang chance mo na magserbisyo. Unlike yung hindi nakaupo. At serbisyo ng serbisyo, laging pinagkakamalang namumulitika. Pero kahit na totoo, hindi, napapapolitika sila. Hindi naman nila kasalanan yun, gusto nilang umupo. Pero yung mga nakaupo, pag ikaw nagserbisyo, ramdam ng tao yan. So, hindi na mawawala yun sa isipan nila. Lagi ka nasa listahan. Lalo na ang ating mga kapitan, pagkaramdam nila. Ang mga natatakot lang naman lumaban ay yung tipong ay, talagang wala masyadong ginagawa at takot sa sariling multo. Kaya naman po, doon din sa mga nagsasabi sa ating mga comments na mga talunan kayo at kaya ayaw nyo ng 6 years, wag kong ganun ang usapan kasi alam nyo, in the end, pagdating ng liga ng barangay o pumunta kami sa ganyan o magkikita-kita rin kayo, hindi maganda yun Second, nais natin maging solid itong samahan nating sa barangay tayo sapagkat not for anything else, gusto natin magkakilala at sabay-sabay tayo nag-aaral para tayong mga mag-classmates na hindi nag-iinsultuhan. In fact, yung insulto na yan, pag naririnig ng mga constituents nyo, nakamarka na yan baka yan pa katalo nyo. Kaya wag ho kayo magsasalita ng medyo parang may kahanginan ng konti. Sapagkat yung mga nais umupo, dati rin naman ganun tayo, nais rin naman nating umupo. Kaya sila yung nagsisipag at hindi natin kailangan insultuin yun. Doon naman sa mga nakaupo at kilala nyo yung sarili nyo at kayo sinisiraan na ibang tao, wag ho kayong maapektuhan. Maapektuhan lang kayo pagka, or ikatatalo niyo yan pagka pinansin nyo yun Basta, yung kagaya na narinig kong comments, yung mga kagawad at kapitan na nagko-comments, nagtatabaho sila. Very good, ayos na ayos po yun. At kami po ay hats off sa inyo. Saludo po kami sa inyong mga pinagagawa sa inyong barangay, election or no election. So,
Nais ko po kayong imbitahin ulit na mag-subscribe sa aming Facebook page at manood po lagi sa GSAT Channel 1 ng Sa Barangay Tayo. Kasama po ang ating butihing kapitang Dondon Francisco, Kagawad Marie Formentera Ferrer, at of course, the original SK May, ang crush ng bayan. Na bago po tayo matapos, babatiin ko lang po yung aking po mga kaibigan sa Barangay Marcelo. Si Kapitan Ian Aguilar, ang kilala ko yung papa mo, no? Hindi pa tayo nagmi-meet cap, pero yung papa mo kilala ko, no? At lahat ng kagawad diyan kilala ko, mga kasamahan ko yan, mga kengkoy, at pagka nagkakasama kami, napakasaya. Binabati ko kayo, hindi ko na kayo isa-isahin, pero yung isang kagawad na bumaba na Cosmic, isa sa mga best friends ko na nakasama sa Parañaque. So, sa muli, ito na nga po, hindi na last 2 minutes, this is the last stretch. Ilang araw na lang po, ilang oras na lang. Budget hearing pa rin ang pinag-uusapan. I don't think it's possible anymore, except by magic, na papasa yung 6-year term. Pagka ginawa nila yan sa November, it's all about politics. Confirmed na politika lang talaga lahat. And I think by that time, malakas na ang ugong na wag na lang. And even the congressmen and some senators would say na politika yan, masyado nang malapit sa eleksyon. We can't do it. So well, ayoko silang pangunahan, pero I think ganun po ang mangyayari. So doon po sa mga aming binate, God bless po sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta at pagsubaybay. Ako po si Kagawad Butch Serrano, former Kagawad Butch Serrano, na nagsasabing kita-kita po tayo muli dito sa Barangay Tayo. Sa Barangay Tayo, ikaw at ako. Sa Barangay Tayo, sa Barangay Tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa Barangay